ang spokesperson ng Meralco. Good morning po sa inyo, Sir Joe. Hi, Ruth. Magandang umaga. Kasama ko rin po si Reggie. Unahin lang po muna natin itong talakayan tungkol muna sa ating Meralco bill, ano? Kasi marami katulad kanina, meron tayong report na sabi nung isa doon na ay tumaas daw ng 2,000 yung kanyang bill ngayong April. Yung iba naman sinasabi halos dumoble. Pakipaliwanag po yung ganitong pattern, Sir Joe. Usually pag summer months, tumataas talaga, Ruth, yung consumption, no? Nagkataon pa na nagkaroon ng 53 centavos increase sa generation charge. So ang impact niyan talagang both in terms of the consumption dahil summer months, tapos yung additional 53 centavos. So kung household ka, for example, na dati 200 kilowatt hours ang konsumo mo, dahil sa additional consumption, for example, nadagdagan ka ng 50 kilowatt hours, naging 250. Yung 50 additional na yon, meron yung cost impact. Ano? Katumbas pa nung dagdag mo pa yung increase sa generation charge, talagang expected na magkaroon ng upward adjustment. Yung main driver naman nung taas singil sa generation charge ay yung paghihina ng pera natin, no, para sa US dollar. Kasi yung mga generating plants, particularly yung gas plants, predominantly yung operations nila are dollar denominated. No? Tumaas din yung singil sa wholesale electricity spot market because of the increase in demand. So talagang nagkaroon ng several factors that came into play. No? So ito, expected talaga yung increase in consumption, and at the same time, the factors that came into play to eventually have an upward adjustment naman dun sa generation cost. Pero ganun po kalaki na parang patong-patong kasi parang halos yung iba, halimbawa yung group chat namin ng mga tita ko, no? Halos doble, lalo na pag mataas siguro yung kinukonsume ng isang household, no? Yes, oo. Usually pag summer months, Ruth, depende sa konsumo eh. If you're able to manage yung consumption, even if yung tumaas yung rates, hindi dapat siya magdoble, no? But if the consumption is very high compared to the previous month, then expect mo talagang tataas. Kasi wala naman ibang magiging driver ang electricity bill except consumption and rate. Sir Joe, ito pong usaping ito ay talagang malapit po sa ating mga kababayan, and siyempre po may mga nagtatanong, may mga sinisingil pa rin po ba kayo sa electric bill ng ating mga kababayan na hindi naman daw po aktual na nakukonsumo ng ating mga konsumidor? And of course, ano po ang mga paalala po ninyo, bagamat paulit-ulit na po ito, Sir Joe, ano po mga paalala po ninyo sa ating mga kababayan para maibsan itong mataas masyado na bill sa kuryente, Sir Joe? Baka binabanggit mo yung public policy charges, no? Lifeline, senior subsidy, citizen. yung mga subsidy po, yung Sir mga Joe. subsidies, Pakipaliwanag na lang. General, yung sa GEA. System loss, Sir Joe. System loss. Ito yung mga related dun sa paggawa ng kuryente. These are actually public policy charges, as I said, no? Yung green energy auction allowance at saka yung FITOL, yung funds niyan is used to support yung renewable energy push ng bansa. Yung lifeline, yan naman yung support na binibigay dun sa mga marginalized users ng electricity, no, yung mahihirap. Senior citizens is for the senior citizens who will apply under the senior citizens discount program, no? Tapos yun namang universal charges, yan yung binibigay na suporta naman yung sa mga off-grid areas, watershed, at yung remaining na utang ng NPC in the past, no? So these are all policy charges covered by an enabling law. And ang Meralco, just like all the other distribution utilities and electric cooperatives in the country, this is not unique to Meralco, no?
implements this based on the enabling law as I mentioned. Yung tinanong ko kasi yan dati sa ERC, yun din ang sagot ng ERC na unless Sir Joe, baguhin yung batas doon sa Yes. yung mga charges na nakalagay na yan. Pero nakita ko rin po doon sa PAI kasi malaking porsyento. Alin po ba dyan ano po ba dyan ang napupunta mismo direkta sa Meralco? Doon sa mga iba-ibang Yeah, charges ang na yun? ang sa Meralco lang ang naiiwan yung distribution charge, which on the average po ito is around 12%. Pag in-average mo rin residential, commercial, industrial, yun lang yung naiiwan sa amin. As the amount needed to operate our distribution system. The rest are what we call pass-through costs. Pero But the biggest of the charge is generation. Yung paggawa ng kuryente. Yan nasa more than 60%. Pero andito na nga po tayo, Sir Joe, na binanggit nyo na rin na ang daming factors na nag-contribute sa pagtaas ng ating Meralco bill ngayong buwan, itong nakaraan na buwan. Opo. Ano po ang pwedeng gawin? Ano na po ba yung flexible options? May ganyan po ba? Pwede po ba yan? Utay-utay? Yes. Wala munang disconnection. Disconnection, no? oo. From May to June. With the directive of the ERC, ang directive kasi lahat ng DUs, including Meralco, to suspend disconnection activities for the billing periods covering May to July this year. So ang covered dito, yung mga customer ng Meralco consuming less than 200 kilowatt hours a month. Ito yung mga kababayan natin na may kailangan ng suporta, lalo na ngayong mahirap ang sitwasyon natin. At doon naman sa mga customers na kailangan ng flexible payment measures o installment sa pagbabayad ng bills nila, maaari silang mag-request for flexible payment measures in accordance as well with the ERC advisory. Bibigyan sila ng at least 3 months to settle their bills. Hindi po ito automatic, kailangan i-apply doon sa aming mga business centers. And we understand, Sir Joe, na ito pong ginagawa po ninyo, wala pong direktang kapangyarihan ng Meralco na na maningil agad-agad nang wala pong pahintulot siyempre sa ating pong mga regulators, yung pong Yes. Opo. Siyempre, Sir Joe, at malaking tulong din po, yung pong medyo may muna tayo, binibigyan muna natin ng panahon ng ating mga kababayan na siyempre wala na munang disconnection, partner, doon sa sa hindi makakabayad ng kanilang electric bill. Sir Joe, bagamat ito po na-discuss na po nung mga nakaraan, siyempre po, marami pong fake news ang nagkakalat ngayon sa social media pagdating po doon sa lifeline charges ng Meralco batay po sa Republic Act 11552. Pwede niyo po bang maipaliwanag sa amin, sir, itong usaping ito? Well, unang-una ang kumalat, I think makikita naman natin sa report, yung initial wave nung I would like to concede that this information, may isa pang mga sinisisi yung 4Ps. Unang-una, napakaliit po ng lifeline rate discount. That's 1 centavo per kilowatt hour. So, ibig sabihin, kung typical Meralco customer ka, at 200 kilowatt hours ang konsumo mo, ang cross-subsidy cost po nito ay 2 piso. So, kung ang bill mo, for example, is nasa, so rough estimate ko lang, nasa 2.8 o 2.9, ang katumbas na halaga for the lifeline, pag sinama-sama mo na lahat, ay 2 pesos kung 200 kilowatt hour. Kasi kung 200 kilowatt hour, more or less, nasa 2.8 yun eh. So, dun sa kabuuan na 2.8, 2 piso lang po yung lifeline. So, it cannot really be a factor doon sa cost, overall cost. Ang talagang driver na nagbabago buwan-buwan, kaya tumataas yung bills natin, ay yung generation charge. Yun lang po. Transmission, minsan nag-a-adjust because of ancillary service charge, so yung standby charges.
reserve fee charges na kinakailangan nila to make sure meron silang makukunan na supply yung transmission grid operator. Nagbabago-bago yan pero hindi kasing laki ng pagbabago sa generation charge. Yun talaga ang main driver. Yung isa pa po, Sir Joe, una na rin po itong inanunsyo ng ERC dahil na-require po kayo na magbigay ng refund, kahit pa paano good news po ito, for the month of May. Yes, that's correct. Pinaiklian po yung period from 3 years, ginawang 1 year yung remaining. So that's an additional 23 centavos na magre-reflect ngayong May. So ina-expect natin na sakali man magkaroon ng upward adjustment sa singil ng kuryente ngayong May, makakatulong ito maibsan ano man yung upward adjustment sakaling meron. Pakibigyan po kami ng idea yung sa halimbawa sa 200 kilowatt hours. Ano pong yung translate, paano magta-translate yung refund? Well, you just multiply 200 kilowatt hours by 23 centavos. Okay. So that's more or less 46 pesos. For 200. Medyo malaki rin po ang ano na yan. Pero just in case po, napag-uusapan natin kasi yung iba pang mga charges ayon sa batas. No? May mga panukalang batas naman po na halimbawa si Senator Risa Ontiveros tanggalin yung VAT doon sa mga mababang kumukonsumo ng kuryente. May mga ganun to. Even po itong si Senator Bam Aquino no, nasilipin yung ibang related EPIRA, yung mga ganyan po. So, suportahan niyo po ba sakali tanggalin yung mga ganyan, yung mga VAT or other charges? Well, we have always said in the past, we leave it to the wisdom of government as far as any thing that is related to our electricity cost structure, no? And we will support any measure that will redound to lower rates for consumers. Kung yan ay kung may batas na ipapanukala na pababain yung presyo ng kuryente, so suportahan natin yan. Siyempre, kami sa Meralco, kami yung nasa dulo ng supply chain at kami yung umaharap every month to explain this. Even if we are only 12% of the total cost, we are left with 100% of explaining the situation. At kahapon, Sir Joe, kung inyo pong na-monitor, mayroon pong pagpapaliwanag kahit po ang DSWD. Mukhang nagsalita sila kaugnay doon sa kung magmamaterialize ba yung suggestion na isubsidize na rin yung mga lowest income nating mga kababayan, yung mga senior citizens, siyempre para nang sa gayon maibsan na rin po yung kanilang kalbaryo sa pagbabayad po ng kuryente. Ganap na lamang po na talagang nagbibigyan na nga lang sila ng ayuda para po daw sa pagbabayad po ng kuryente makatulong din po ang ahensya, Sir Joe. Well, I can only speak for in behalf of Meralco, but as I said, those are public policy charges. Wala naman kami pong kapangyarihan na magbuhin po yan o kung ano man po yung maging desisyon ng pamahalaan. We will just wait kung ano man yung pagbabago sa batas at implement namin pag merong enabling law. Sir Joe, yung last na lang po, yung inaasahan po ba na may pagtaas ulit ngayong Mayo? Aside from yung refund, pero yung pagtaas mismo sa charge, sa bill? Well, we will be waiting for the bills coming from the suppliers, from the generators. And at this point, medyo mahirap pa sabihin kung ano yung actual impact. Pero we will announce in due time. Okay. Maraming pong salamat kay Sir Joe Zaldariaga, ang spokesperson ng Meralco. Good morning po sa inyo. Ito pang ibang mga pabati sa atin, sina Ace Luck